Nagbabalik po ang homepage. Zinc is an important mineral. In fact, ito po yung tinatawag na essential trace element, no? Required for a number of bodily functions involving energy and metabolism. Malaki din po ang ginagampanan nito sa ating immune system. At alam nyo bang mahalaga din ang role nito sa pagkakaroon natin ng healthy skin? This morning, pag-usapan natin yan, ang role ng zinc sa ating body system. At of course, tutulungan tayo ng ating bisita, Dr. Ato Basco, isang pediatrician and child expert. Good morning, Doc Ato. Good morning, Dr. Elaine, at sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Daily Health at dito sa homepage. Yes. Alam mo, bakit nga ba importante itong zinc, ano? Na-mention ko kanina, it is an essential trace element, no? Maraming function sa body natin na nangangailangan ng zinc. Kaya, sa mga bata, paano ba yun? Kaya nga tinawag ito na essential dahil importante. Wala talagang definite role ang zinc, but it helps in the enzymatic function, meaning team player ang zinc. It helps with other minerals para magkaroon ka ng magandang body function. Yun yung isa. Pag sinabing trace element, dahil minute lang ang amount nito. Alam mo ba, ng body natin. Alam mo ba, Dr. Elaine, na lahat halos ng pagkain merong zinc, pero 30 to 40% lang ang kayang kunin ng ating katawan. And, mind you, mga nanonood ng homepage, hindi kaya ng katawan na mag-produce ng zinc. Kaya kinakailangan everyday meron kang dose ng zinc. Correct ka dyan. Alam mo, ako, pag-usapan natin, ako naman bilang dermatologist kasi, ang zinc talaga ay maganda sa katawan. It's because pagkakulang or deficient ng zinc ang ating katawan, ang wound healing ay mabagal. So kapag nagkasugat ka, medyo hindi bumagaling. Oo. Tapos meron ding association ito with acne or yung breakout ng skin or yung mga pimples. No? Ngayon, pag-usapan natin, syempre, yung sa bata. Kasi alam ko, yung mga batang nagkakaroon ng diarrhea, hindi ba? Tama so, anong masasabi mo dyan? Well, yung mga bata na na-stress, kung tawagin natin, kaya nagkakaroon ng mga tigyawat, kagaya ng binanggit mo, dahil nga nakukulangan sila ng zinc. Ang zinc requirements ng mga bata at ng elderly mas mataas compared dun sa normal population natin. Yun yung una, dahil sa edad. Pangalawa, kapag under stress sila, nag-aaral o because of pollutants, mga oxidants na nasa pollution at environment natin, magkakaroon sila ng tigyawat. Yung iba nga, nagkakaroon ng problem sa pag-aaral, yung memory gap ba kung tawagin natin. Tama ka dyan. Masyadong na-highlight nga lang na yung ibang nutrients, pero may kinalaman din ng zinc dun sa matalas poor na memory, di ba? Kasi pagka nakulang performance sa eskwela, medyo pag nakukulangan talaga sa zinc, sabi nga may kulang. Kaya parang yung kanilang attention ay hindi maging maganda. Tama ka dyan. At kasama din dyan na, Dr. Elaine, madalas nagkakaroon ng absences sa school ang mga bata. Bakit kamo? Dahil madalas sila nakakasakit. Biruin mo yung mga simpleng mga sakit lang like cough and colds ngayong panahon na tag-ulan at taglamig, madali silang kapitan compared sa mga bata na nutritionally adapt o merong talagang zinc sa kanilang diet. Pangalawa, kapag sila'y nagkasakit na, kagaya ng diarrhea, mas matagal gumaling ang mga batang may sakit pag kulang sa zinc. Kaya binibigyan nga natin ng zinc supplement yung mga batang na hospital for diarrhea. Ayan, maganda yung sinabi mo. Alam mo, pag-usapan natin yung symptoms nitong zinc deficiency. Kasi kami sa derma, we are concerned about yung pagbabago sa balat, sa nails, no? Merong tinatawag ng longitudinal white band. Napapansin ko ngayon ibang mga bata na nare-refer ko sa'yo, ay nagkakaroon doon sa kuko ng ibang kulay. Parang white band yan, ano? Ito yung tinatawag nating mga longitudinal band na talagang connected sa zinc deficiency. Ngayon, sa balat kasi, ay ito naman yung mga manifestation na talagang nagda-dry, nagkaka-scaly patches. In fact, meron tayong tinatawag na yung inherited zinc deficiency, hindi ba? Namamana. Namamana yung acrodermatitis enteropathica. Na merong acute diarrhea, ang baby, at meron siyang mga scaly patches sa kanyang perioral area, sa mukha, at sa kanyang mga acral, at saka sa singit. Talagang nagkakaroon ng mga patches na mga namumula, dry. Madaling matuklap yung balat nila. Yan. So, pag madaling matuklap, ibig mo sabihin, Dr. Elaine, ay madaling pasukin ng infection at ng ibang mga irritants and pollutants. Correct. Oo. So, eto naman, may masasuggest ka bang mga pagkain na mayaman sa zinc naman? Maganda kasi nito, halos lahat ng zinc natin ay nakukuha sa kalupaan. Correct. Sa lupa, ano? Kaya lahat ng tumutubo sa lupa, mga halaman, mayaman sa zinc yan. At lahat ng kumakain ng halaman, mayaman din sa zinc. Kaya kapag yung mga hayop na kinakain natin, kagaya ng mga baka, mga baboy, kaya lang ang manok hindi ata kumakain ng zinc yan. Pero meron na tayong mga
feeds ngayon na binibigay sa mga manok para ma-fortify. Kaya naman pati ang ating mga pagkain, Dr. Elaine, binilalagyan na nila ng zinc. Kaya lang ang ating reminder sa mga ka-homepage natin sa Daily Health, hindi po lahat ng pagkain na fortified ng zinc ay kailangan kainin nyo. Totoo yan. Ano yan, Dr. Elaine? Kasi may ibang mga junk food. Correct. Nilalagyan nila ng zinc. Hindi po maganda yan. May ibang mga kape, nilalagyan ng zinc. Oo. Hindi po maganda yan. Kaya sinasabit na lamang yung zinc. Maganda kunin ninyo yung zinc from the natural source. I agree. I totally agree. Kasi tama ka sa kalupaan, sa soil, Yes, hindi ba? oo. Na nilalagyan talaga ng zinc para pag yung halaman ay tumubo, talagang fortified na siya, naturally fortified. Kaya nga ito na lang yung pag-usapan natin pag tinanong nila, kung zinc deficient ang isang tao, natural ang gamot, lagyan mo ng zinc. Dapat. Oo. Yes. At tapos, kagaya nga na binabanggit natin, wala siyang talagang bracket kung hanggang saan ang kaya mo na zinc. Kasi lahat ng zinc na iniinom mo, 30 to 40% lang ang kaya ng katawan mo. Kaya mas maganda, kain ng kain ka lang. Pero ang maganda rito, ang pagkain mo dapat ay hindi lang marami, kundi yung quality rin. Alam mo ba, Dr. Elaine, na may napatunayan tayo na may isang halaman pala na maganda rito sa Pilipinas at tumutubo kung saan-saan na mayaman din sa zinc. Yan yung malunggay. Oo. Talaga naman ang malunggay kahit saan, kahit sa breastfeeding. Exactly. Talaga nating ipopromote natin yan. At saka kasi ganito yan, ang alam ko, pagka yung ibang, during breastfeeding, medyo kulang ang zinc, di ba? That's why you need this mga malunggay na tumutulong na fortified talaga with zinc. At kagaya nga ng mga nanay na nababanggit natin, yung mga nare-refer natin kay Dr. Elaine, kapag kulang ng zinc ang nanay at siya'y nagpapasuso, nalalaglag yung kanilang ngipin. Alam mo, kasi totoo yan. nawawala yung hold dun sa gingival line. At nagkakaroon din ng paglagas ng buhok or alopecia. Exactly. Tama ka dyan. Ayan, kaya itong pinag-uusapan natin ay napakaganda talaga. Final advice natin, Doc Ato, ano bang maa-advise mo sa ating mga televiewers ukol dito sa zinc deficiency? Okay, mga ka-homepage, tandaan po ninyo, hindi lahat ng pagkain na mayroong zinc ay kailangan kainin ninyo. Mas maganda, closer to nature, the better. At pangalawa, kinakailangan kumain kayo ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang sa ganun, hindi lang zinc ang inyong makain, kundi maging balanse. Hindi lamang inyong diet, kundi pati ang inyong buhay. Ayan, napakaganda ng sinabi mo. At this point, teka, bago ko ibato sa ating co-host, batiin natin si Dr. Rene Resio. Siya ay laging nakatutok lagi sa atin yan. Oo, ang ating magbe-birthday kaibigan. ata yung ating Kaya kaibigan. advance happy birthday, Dr. Rene Resio. At ina-announce na nga rin natin na si Dr. Del Mundo yung ating kaibigan na siyang scientist ay namatay noong Sabado. Nakikiramay po kami sa kanyang buong sambahayan at sa buong nasa mundo ng medisina at ng pediatrics. That's right. Ayan, maraming salamat, Doc. Thank you rin, Dr. Elaine.